So this is how to create a courses. Kung walang courses na available dyan, sa senior high school, kung tapos na yung first sem, second sem na, or hindi available yung courses. So, dito sa dashboard, dito, kasi ito yung login page natin, makikita nito banda dito sa kanan na merong start a new course. So, i-click lang natin. And then, i-click natin itong which account will this course be associated with. So, meron ba dito? Meron ba dyan? Alin dito? Alin dito yung gusto natin i-check? Kung nandito na sa senior high school, available na dito, kunin natin dito, no? Kunin natin dito yung mga courses. English, ayan, ganyan. Hanggang dito sa grade 12. Tinan natin, ako nawari ako lang. Grade 7 tong ano ko. Tapos, ilagay ko dito, anong klaseng name? Ano yung name? Pwede tayong maglagay dito ng Filipino or ICT. Yes, something like that. And then, create. Okay, so pagkatapos niyan, hintayin lang natin, no? Dito naman, mapupunta na tayo dito sa ganitong naka-prompt na sa atin. So, titingnan natin dito, pwede tayo mag-choose actually dito ng image. Yan, pwede natin gawin yan. And SSID natin. Ang SSID natin pala, yung school ID natin, 35463. Okay? So, dito wala na tayong munang masyadong ilalagay dyan kasi ang mahalaga lang dito yung mga list of students. List of students lang yung ano natin dito. Importanteng paglalagyan ng ganito. So, pagkatapos nito, sub-account natin, grade 12, term default. Default lang natin yung participation course. Yan, lagay natin yung course. Tapos, itinanong pa natin dito sa baba, wala naman, no, gaano. So, allow courses content to download. Only teachers ba? And teachers and student. No, teachers and student. Ito. Tapos, yan, pwede pa tayong umakit sa taas. Anong section? Okay, so dito, i-add mo yung section. Add tayo ng section. Anong section ilalagay natin dito? Section, halimbawa, team, Berners-Lee. O, kung ano section ng hawak mo? Ayan. Tapos, navigation. Ayan, andyan na naman lahat yan. And many more yan. Apps, wala na yan. Pictures, wala na yan. So, ayan, pag nakita na natin yan yung course details, baba na tayo, update natin. Okay, so SSID is already in use. Kaya alam po kasi isa lang ang SSID natin. Okay, 35463 lang. Oo, para sa school lang natin yan. Sige, ano na tayo dito ng ibang SSID. ICT. Tingnan lang natin. Okay, was successfully updated. Okay, tapos punta tayo dito sa people. Dito sa people, kung sino na yung mga estudyante natin. Ayan, ikaw nandiyan ka na, di ba? Next dito, sino yung ano mo dito, yung i-add natin na people. So, punta lang tayo dito ulit sa people. Yan, wait lang. People. Ayan. Tapos, mag-add people tayo dito. Pwede natin dito ilagay lahat ng ano nila. Lahat ng email address nila, no? Pero, pipili tayo doon. Tingnan natin itong ano, sa SSIDs. Tapos, isulat natin dyan. Pwede tayo yung galing sa ano mo. Galing sa Excel mo. Yung pinagpunan natin ito. So, ako titingnan ko lang. Dito yan sa desktop ko. Digitect. Ayan, napunin ko lang yung ano. Okay, like for example, dito sa grade 12, tingin lang ako ng pupils. Ayan. Kasi ang kailangan nila dito yung email. Kaya halimbawa itong email na to, kunin ko lang. Tapos ilagay ko dito sa, yan, student. Okay, inex ko nga. Okay, wala. Okay, again, so pupunta tayo dito sa Excel file ng ating mga students.
Ayan, ko ko lang dito sa email. Ayan, add people ako. Tapos dito pipindutin ko 'tong email, ayan. Tapos i-copy paste ko lang dito yung email ng ating mga students. So titingnan natin yung role. Ayan, students. Okay, so click natin yung next. Ay, makikita natin, no, na nandiyan yung mga estudyante na to. So, double check natin mga pangalan nila and all. Yan, mga ganyan. Tapos, i-add na natin sila as user. So, tandaan natin ha, email yung gagamitin. Tapos, pwede na naman natin silang i-ano, i-add lahat dito, yung hanggang dito na sa baba. Kasi lahat naman yan ay, estudyante natin. No? Ganun lang din yung pag-add ng people. So, tingnan natin, no? Start over tayo. Ayan. Tapos, next natin. Ganun lang. Add lang tayo. Tapos, pupunta na yan doon, no? So, that's how. Okay, tingnan natin. I-try natin. Okay. So, ayan. Andiyan na sila. No, ayan na yung mga estudyante. Kaya pag pupunta na tayo dito sa courses, makikita natin dito, ito na siya. Ayan. Makikita natin unpublished pa, no? So, pupunta ulit tayo dito sa CSS kasi hanggat hindi yan published, hindi yan mapapublish. Ayan. So, makikita natin dito, punta lang tayo dun sa home nung CSS na yun. Tapos dito, unpublished, i-click lang natin to. Tapos, i-publish natin. I-click natin yung publish para ma-publish siya. So, okay. So, ganyan po gumawa ng courses.